Hello, good afternoon po ka-people. Kumusta mo mga amigos? Welcome to my channel po. So, ngayon, maroon tayong bagong talakayan regarding po sa mga balitang Pilipinas nga siyempre mga surprising good news balita Pilipinas. So, today, sa hindi pa nakaalam regarding po sa what they call confidential po ng former President of the Philippines na si Duterte, kung magkano. So those hindi pa nakakaalam kung magkano ang confidential po kay Duterte, at that time is 2.3 billion po a year. So, yan po ang kanyang confidential fund. So, dito naman tayo sa ating spokesperson na si Auntie Claire po, Presidential Secretary po sa pagsasalita ng press conference. Yan po si Castro po, kung Claire Castro, kung magkano po ang kanyang confidential po. Konti lang po. Hindi, 2.46 po billion a year po. Ganyan po ang confidential po. So ngayon, alam na ninyo, sa ato namang mahal na presidente na si Bongbong Marcos, how much is the confidential fund? Baka hindi na alam. Alaman ninyo para at least meron kayong alam kung paano mag-search ng confidential fund ng ating presidente. Konti lang po. A year, 4.5 billion po a year. Ganyan po ang pera ng Pilipinas, napakarami. So again, thank you sa inyo lahat. Sana ay wala kayong sawang support po sa akong problem vlog po nga sa Kuya Jim. So dito naman tayo sa balita ni Ted Filon through the channel of TV kay OG po. OG. So balita kay Ted Filon, makinig tayo para mayroon kayong balita o mayroon kayong alam kung ano ang balita regarding po sa mga chismis Pilipinas po. Makinig tayo. Wala naman silang dilihensya sa hiring ng mga guidance counselor. Wala naman silang dilihensya sa hiring ng karagdagang guro. Yung pera ho sana na dapat pakinabangan sa mga napaka-importante mga programa ng gobyerno, sa halip, mga kapatid, na ituon, ilagay doon, anong kanilang favorite DPWH? May mga bago na po ngayon ng mga development doon po sa nangyari sa Macloban City. At yun daw pong 15 anyos ay pinasuman na daw po ng kasong kriminal. So dadaan sa proseso, and also mga kapatid, ano po, nasa judge na yan yung paghuhusga kung siya ba, mga kapatid, ano po, ay saan ilalaga at kung gaano katagal ang kanyang confinement doon po sa sinasabing rehabilitation center. Muli po ngayon, ito ang pinagkakaabalahan ng marami. Nakafocus po tayo dito sa isyong ito. And sorry po, no? Pero mamaya ating muling tutunghayan itong mga sinasabi po ng ilang mga opisyal natin tungkol po sa isyong ito, because at the end of the day, ano po, ang lahat ng ito din po ay tutunghay sa usapin po ng budget. Ano yun? Budget po doon sa mga paaralan, lalo na po sa mga pampublikong paaralan. Tama. Pupunta po tayo doon sa sinasabi na, kinakailangan meron kayong fence. Diba? Kinakailangan meron kayong mga CCTV. Dapat may mga gwardiya kayo. Metal detectors, dapat Diba? meron din. Ngayon, pinag-uusapan yan. Ang tanong lang dyan, saan sila kukuha ng pera? And definitely po itong si Sani Angara, nangangako din na kung ano ng mga reforma, but at the end of the day, Sunny Boy, ang tanong dito, kailan mo pa ipinaglaban ang mga bagay na yan nung ikay Committee on Finance Chairman sa Senado? Remember, kayo ni Saldico ang magkatandem sa paghubog ng ating budget. Huwag nating kakalitaan yan. Nasaan na si Trigil? Alright, na iyong body-body diyan sa DepEd. Kasi ngayon, napakadali din po magsabi ng kesyo ganito, kesyo ganito. Pero babalik at babalik po tayo sa pinanggagalingan din po ng mga problemang ito. Yung pong mga kabataan na sinasabi po natin na kinakailangan po dumaan sa intervention, tama? Sa rehabilitation. Yeah. Ipapasok sa bahay pag-asa. Maganda tanongin din po nga ngayon, no? More than itong kung ano-ano po mga panukala sa ilan. Ang tanong, nasaan na
yung pong ipinapangako ng batas tungkol sa rehabilitasyon ng mga batang in conflict with the law. Ito yung himayin po natin para lang po tayo magkaroon ng ideya, ng kaisipan kasi hindi mo itatanggi na sorry po pero performative mo naman kasi ang ating pong ilang opisyal ng gobyerno. Pero kung babalikan mo yung lindol, alright, well, salamat, respondi doon, mabigay tayo ng relief goods, and then ano pinag-uusapan? Well, number one, building code. Kinakailangan balikan natin ang building code. Kinakailangan puntahan natin yung mga strukturang ito na dapat ay sumusunod sa panuntunan ng building code. Yung mga pag-konstruksyon ng mga papublikong infrastruktura, yung rehabilitasyon na kinakailangan, etc. Nawala na po yung focus ngayon doon. So ngayon, nandun sila, solo naman po sila doon. Lahat kayo sa buhay. Yung nangyari dito sa trahedyang ito. So dito naman tayo. And then, ito na naman sila. Di po ba, okay, ito na naman po yung pinapangako, ito na naman ang gagawin. Pagkatapos nito, sorry po, no, hindi natin dapat kaligtaan kung pangyayari ito. At sana nga po magkaroon ng katarungan itong mga batang biktima. Pero gaano po kaseryoso na naman ang mga taong gobyerno para po sa issue ito na hindi na nga po mauulit. Kasi pagsapit ng July 6, ang focus na ho natin ay impeachment trial. Doon na ho tayo mag-focus na naman at magkakalimutan po na naman tayo nito. Oo. Sigurado yan. Parang di na kayo nasanay dito. Kung saan naman ng pinag-uusapan, doon naman sila lahat nagpapaduda. Hindi ba? Pero nung mga panahon, yun nga yung nakakalungkot dito eh. Pinag-uusapan po natin ngayon ang juvenile law. Pinag-uusapan natin kung tama ba yung age of criminal liability. Pinag-uusapan natin kung dapat na ba ang social media ban. Humantong muna sa isang trahedya bago mapag-usapan lahat ito. At meron din po tayo mga ginagawa pong research dito po sa mga binabanggit po na mga palatandaan tungkol doon sa mga kabataan po na nauumaling dito po sa internet. Mamaya din mo yan kung meron utang sa patang oras. Pati ito po yung ating na sinasaliksik at pupuhaw tayo ng mga resource person para po mag-usapan ng issue. Kapag din po, Lipid po dito yung nag-research na po para po doon sa mga bahay pag-asa as of May 25, 2023 mismo ho hango sa DSWD website LGU Managed Centers for ito po yung mga residential care facilities with valid accreditation certificates. Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito, Rehabilitation Center for Children in Conflict with the Law. Bahay pag-asa po ang tawag sa iba. Pero dito po, lalabing 8 lang ito. Okay? So, ang tanong nga din ang sinasabi ko naman itong council, hindi, marami na yan. Ano yon? Privately owned, meaning NGO nag-ooperate. So, what's the government? You know what I'm saying? Narinig niyo yung sinabi ni Ted Palon po na newscaster na by July 6 po, focus na po tayo sa impeachment ni Sara. So, maaring makalimutan na po natin ang problema regarding po sa insertion, what we call flood control corruption na talamak na hindi pa nahuli ang mga dapat huliin dahil nga sa ganyang sitwasyon ay sabuatan ng sindikato yan between engineer, contractor, lahat na yan, sabit na yan, yung mga executive dyan, sabit na dyan dahil di pwede ang isang project na hindi dumaan sa isang proseso at sino taga-approve o paano nangyayari. So di pwede ang isang grupo na yan. So ganyan ka talamak ang kita ng DPWS kung paano kumita dahil nga kung hindi niya alam ang project po sa engineer ng DPWH, automatic po yan. 40% po sa contractor po. Ganyan po kalupit ang mga contractor. Pinakamalit ng 40% automatic kita na yan sa budget ng contractor ng mga project. So, ang mangyayari dyan, so more or less 50% po ang magawa po sa mga project. Again, thank you po. Sa hindi pa nakaalam po, thank you. Don't forget to like, to share po sa akong
channel po. Again, thank you. Bye-bye. Ingat. God bless everyone po.